Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Bago tayo magsimula, isang disclaimer lang po. Sensitive ang topic ng video na ito. Pag-uusapan po natin ang balita tungkol sa isa nating kababayan na nakaranas ng pang-abuso mula sa kanyang amo sa Hong Kong. Sa video na ito na viral online, napahiyaw na lang sa gulat ang Pinoy na ito sa Hong Kong nang biglang hilahin ng babaeng nakabistida ang buhok ng kausap nitong babae. Ang biktima, isang OFW sa Hong Kong. Ayon nga po sa mga report, hindi lang pala ito minsan nangyari. Madalas na palang sinasaktan ng amo ang ating kababayan. Napakasakit isipin na kailangan pang umabot sa ganito, pero kung may silver lining man po, mabuti na lang at sa labas ito nangyari at maraming nakakita. Dahil sa mga saksi, mabilis na rumisponde ang Hong Kong Police para iligtas at tulungan ang ating kababayan. Buti na lang dito yung mga pulis talaga is ang bilis ng response. Tumawag kasi si kabayan. Agad dumating ang mga pulis at kinausap ang OFW. Ang sabi ng ating kababayan is lagi siyang sinasaktan kahit sa bahay. So mabuti na sa labas sila at nang sinasaktan na siya, nakatawag siya ng pulis. Salamat na lang po talaga sa Diyos at ligtas siya ngayon. Gusto ko lang pong ipaalala sa lahat ng Pilipino or iba mang lahi, employer o kasambahay, walang sino man ang deserve na masaktan o abusuhin. Tao po tayo, hindi po tayo pagmamayari ng sino man. Mabuti na lang din at mabilis na kumilos ang Philippine government para suportahan ang biktima sa kanyang kaso. There's physical assault, but we're also looking at physical abuse also is a ground for breach of contract, no, under naman the labor laws of Hong Kong. Yung mga kababayan na pag may ganitong nangyari sa kanila, nandito ang Philippine government, nandito ang OWA para tumulong sa kanila. Ayon po sa OWA Administrator, huwag po tayo mag-atubiling humingi ng tulong sakaling malagay tayo sa ganitong situation. Makikita po ninyo sa screen ang OWA contact numbers. Ilalagay din po natin ang link sa description sa baba. Additional safety tips lamang po mga kababayan. Alam po natin na napakahirap malagay sa ganitong sitwasyon at hindi po natin malalaman kung paano gagawin natin kapag nasa sitwasyon na ganito kasi yung pag-iisip natin, litong-lito na magkakasama na yung takot, anxiety, and hindi ka feel secured. If ever, huwag naman po sana na may ganitong sitwasyon, lagi po nating unahin yung safety natin. At kung nakakaramdam tayo ng panganib, humingi agad tayo ng tulong at tumawag sa local emergency number. So kahit nasaang bansa man po tayo, alamin po natin ang local emergency number ng bansang pinagtatrabahuan natin. Kung kaya at ligtas, mag-document po tayo ng evidence tulad ng picture or video or medical reports. At subukan po natin lahat ng makakaya natin na makapag-report sa mga agency na kaya or handang tumulong sa atin, kagaya ng OWA, Philippine Embassy at POLO or POLO. At palagi rin pong isave ang contact numbers ng mga agency ng ating gobyerno at ng mga taong mapagkakatiwalaan natin. Tandaan po natin na hindi po kayo nag-iisa at may karapatan po kayong protektahan unang-una ang sarili niyo po para sa inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification icon, at i-like at i-share niyo po sa inyong mga kaibigan o kapamilya para mas marami pa po tayong ma-inform at matulungan. Again, maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi. Mabuhay!